Sec, magre-report si Sec, mga kapuso, sa ating mga kababayan, kaugnay pa rin po ng ginagawang pagbabantay ng Department of Trade and Industry. Tawagin na natin, nasa linya na po natin, mga kapuso, walang iba kundi si Kalihim Maria Cristina Roque ng Department of Trade and Industry. Secretary Chris, magandang umaga. Si Joel, tsaka si Director Sieto. Magandang umaga, Joel. Magandang umaga. Alam Good ko, morning po, Sec. ilang araw na ho kayong abala at Yes. nagtatakda kayo ng mga panuntunan kaugnay pa rin po ng price freeze. Pero siguro malaman Yes. natin, meron ba kayong datos po dyan? Ano-ano na ba yung mga lugar na sinailalim po ang kanilang mga lugar sa state of calamity? Actually, kahapon, meron ng, nandito, Region 1 to 6, nakasama na. Tapos, there's 5 provinces, 26 state of calamities, regions, cities, and municipalities. So, as of yesterday, yun yung nakalagay sa state of calamity, no? Mhm. But, every day, nadadagdagan. Nadadagdagan everyday, no? Pagka nagdeklara ang isang lugar ng state of calamity, ano epekto nito doon sa komunidad, Secretary Chris? Of course, maraming effect ito, no? First of all, sa mga consumers, tapos after that, sa negosyo. I mean, there's really a lot of factors na, saka a lot of things that, are a lot of pangkabuhayan na naapektuhan pag may state of calamity. Hindi lang yung sa personal nila, but actually also sa pangkabuhayan nila. Okay, ano ang mga initial steps, mga hakbang na ginawa po ng DTI matapos pong salantahin ng Bagyong Christine, yung mga lugar na nasa ilalim po ng state of calamity ngayon? Yes, actually, Joel, unang-una, there's a 60-day price freeze on all the basic commodities. Yun, ipapatupad natin yan at tinutupad na natin yan at saka we are also very strict on this. So, nag-check sila araw-araw talaga to make sure that all the prices that of basic necessities are following the standards set by the DTI. Hindi sila pwedeng mag-overprice kasi usually or sometimes sa pagkakataong na ganito, yung mga negosyantes or yung mga ibang tao take advantage of the situation. So, ito, we are really checking on the prices of basic commodities. That's one. Number two, talagang minomonitor din natin yung mga supply na nasa supermarket, nasa grocery, nasa palengke, at saka nasa convenience stores to make sure that yung mga tao dun sa areas na nasalanta have the basic necessities that they need. Mhm. And then of course, itong number 3, yung natin ngayon is we also need to protect the business. Kasi pinoprotektahan na natin yung mga kababayan natin ito sa sa price freeze tapos sa monitoring, but we also need to protect the business kasi ito yung pangkabuhayan nila eh. So we came out now with the Enterprise Rehab Program. So nag-set aside kami ng 2 billion pesos through the SB Corporation, which is an attached agency of the DTI. So meron kami ngayong na-set aside na funds na 2 billion na pang-rehabilitate sa mga negosyo na naapektuhan ng Bagyong Christine. So ang they can Pwede loan, silang umutang, no, ma'am? pwede silang umutang sa SB Corp. They just have to go to sbcorp.gov.ph tapos mag-log on doon at saka ipo-process na ito. We'll try to process as fast as we can, 1 week if kompleto yung mga requirements nila. Mhm. Tapos this one is a 0 interest for the first year and for the second year 1% per month depending on the yung yung maging negotiation nila ng SB Corp. Mhm. Pero for now, ganyan yung magiging tapos no principal payments is also okay. Basta ang importante, makapag-loan na sila para makausad na ulit or Nakita ko, ma'am. makabangon na ulit. Oo, Secretary Chris, nakita ko yung lawak ng effect dito pong Bagyong Christine, ma'am, kapangalan niyo pa. Oo nga, hindi, Christina ako. Yung Bagyong Christine na yan, ang laki ho ng naapektuhan, mga Yes. halos yata buong bansa, ma'am, pati Mindanao. Nadali Yes. nitong bagyong ito. So,
2 billion, ma'am, sasapat ba 'yun? Kasi kung lahat ng mga lugar na binabanggit po natin nasa ilalim ng state of calamity ngayon, yung mga retailers po diyan, yung mga negosyante umutang, baka kapusin tayo yung 2 billion natin. Meron ba tayong pinag-iisip pa natin na ito'y madagdagan kung sakasakaling kulangin? Yes, of course, no. I mean, we're always open to these kinds of possibilities kasi ito muna yung initial para yung mga nasalanta then want to bounce back agad, pwede na silang umutang agad-agad. But mag-uusap pa kami next week regarding additional funds if in case the need arises. So they can avail of these funds from actually yesterday until December 31, 2024. Hanggang December 21, 2024. 31, 2024. Yes, Okay. oo. Ma'am, So, pwede yeah. Okay. Go ahead. Magkano ang minimum loan? Magkano ang maximum loan? At Okay, how yung many minimum- years to pay? How many years to pay yan, ma'am? Yes, of course, yung minimum loan, no, it can really go from as low as 10,000. But ang maximum loan is 300,000. So this loan is really mostly to help the MSMEs. Kasi ang mandate ng Pangulo natin, si President Bongbong Marcos Jr., na dapat tulungan ang MSMEs para makabangon sila. Okay. Ito lang, ma'am, kasi nakita natin yung lawak nitong epekto ng Bagyong Christine. Ma'am, ang tanong namin meron tayong price freeze. In place na po yan. Tinakda na po Yes. natin yan. At matik yan Correct. pagka Yeah. nagdeklara ng state of calamity, kinakailangan sumunod sila dito sa price freeze na ito. Ang Yes, tanong, tama. ma'am, meron ba tayong produkto na available? Kasi I'm sure yung mga retailers binaha din sila eh. Meron ba Yes. silang natirang produkto na pwedeng bilhin ng ating mga kababayan? Yes. Ang tanong, ang sinasabi, ang concern na natanggap namin, Secretary Chris, meron kaming pambili. May nagbigay ng mga politiko ng pera eh. Kaya lang ang tanong, Oo. saan namin dadalhin yun? Kasi kung wala namang produktong available, paano naman yun, ma'am? Meron ba tayong mga paraan na ginagawa para yung replenishment po ng produkto dito sa mga apektadong lugar na ito mabilis? Yes, actually lahat ng department and agencies ng government are all banded together to be able to get the goods or to be able to get the products, lalo na pagkain, out to the different regions na natamaan. So there's really an effort for this. Aside from that, yung mga big retailers din natin like SM, like Robinsons, and also the convenience stores are also aggressively pushing the products down to these areas na naapektuhan ng Bagyong Christine. So there's really a conscious effort. Even nung nag-meeting kami with the president, also with the other departments of the government, were really how to get the goods down to the regions and down to the provinces na apektado ng Bagyong Christine. So there's really an aggressive effort on this. In fact, the DSWD has really been very aggressive on this. Nakikita namin si Rex Gatchalian, si Sec Rex, he's everywhere, really making sure that the people, are well taken care of as best as we can. Yun talagang, lalo na ngayon, the weather is better. So talagang mas madaling maipadala yung mga goods dun sa mga provinces na apektado ng bagyo. Okay. Ma'am, sinasabi ko nga kay Director Shea kanina, yung mga convenience store ba, hindi ba covered nito? Kasi kadalasan, sila yung malapit eh. Doon sa mga naapektuhan nung baha, no? So, kung meron man silang pwedeng puntahan, itong mga convenience store, pati yung mga sari-sari store. Kaya lang, ang malungkot dito, hindi nga covered ng price free sila eh. Meron ba tayong pwedeng gawin pa para hindi naman pagsamantalaan yung sitwasyon, ma'am? Yes, ganito, mag-meeting kami ulit mamaya, tapos mag-usap kami kung ano pang pwede nating gawin. Pero dapat lahat ng mga, at least the big ones, they're already compliant. We already parang nagbigay na sila ng abiso, even a few days before, na talagang magko-comply sila. So, and we've been checking, and wala naman naging problema kasi magko-comply talaga sila. So far, ma'am, wala kayong natatanggap na mga reklamo na hindi nagko-comply? So far, wala naman because ang daming naapektuhan eh. So talagang kailangan, we really have to comply with what the mandate of the government.
Director She, baka may mga dagdagan tanong kay Secretary Opo. Chris. Sir Chris, yung sa ano lang natin, yung tulong sa SME, no? So, ano po ang mga magiging requirements natin for our businesses para makapag-avail po sila ng loan? Or kaya po, saan sila pwedeng pumunta para malaman kung ano yung mga requirements nito? Hindi, all they need to do is to log in or to go to the website of SB Corp and to be able to fill up with kung anong hiningi ng SB Corp for each business. Tapos ang ano nito is just really the business name registration. Wala tong collateral eh. So this is a swift process kasi we want them to be able to avail of this loan. What do you call this loan, ma'am? Enterprise Rehabilitation Fund. Ayun. Paano Yes, sila ERF. makaka-avail nito? Meron bang mga website na dapat puntahan? Yes, sbcorp.gov.ph. Then if in case they're having problems or in case they need to ask more questions, they can go to report2sec@dti.gov.ph. And then for yung mga consumer-related problems or report or anything that has to do with consumer, they can go to consumercare@dti.gov.ph. So DTI is really here to be able to help both the consumers and also the businesses recover from mga calamities such as this. Oo, walang hindi kayo mahihirapan sa paglo-loan mga kapuso, no? Walang collateral, ang kailangan lang ipakita yung business name. registration, no? Yun lang po. Tapos patunayan nyo lang na yung lugar ninyo binaha. Yun Yes, lang po ang correct. pinakamainam na at madali po kayong makakapag-loan at kung kumpleto kayo sa requirement, 1 linggo. Makakalabas na yung loan, no, ma'am? Yes, basta kompletong requirements. Yeah, that's what yan yung promise ng SB Corp, and SB Corp has really been very aggressive since attached agencies ng DTI, and we're really pushing and really tinututukan din ng SB Corp. So, talagang yung pera na kay SB Corp, we really find ways or we really do everything that we can para mailabas niya yung pera, para maipaloan sa mga MSMEs, para makausad sila. So there's so many different loans now that are more flexible and more applicable para sa MSMEs. So when they go to the SB Corp website, they can see the loans that are akma sa kanila, whether they are nasalanta ng bagyo or hindi sila nasalanta ng bagyo. But for now, we have the 2 billion pesos that's really specifically for the MSMEs na natamaan ng bagyo. Okay, ma'am, kamusta ang mga regional offices ninyo ng DTI? May mga may mga naapektuhan bang mga opisina rin? Yes, of course, yeah. Apektado yung but tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong nila. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-update sa amin kung anong mga nagaganap doon sa mga regions, and tuloy-tuloy pa rin ang pag-monitor nila sa mga prices ng basic necessities. Okay. Nakasama sa price freeze, yes. Baka may dagdag ka dyan? Ma'am, last na lang kasi baka Okay. may nagtanong lang din po kasi. Kung naka-loan na daw po siya before, kasi di po ba ma'am, ito naman ay ongoing natin na program. Pwede pa daw po ba ulit mag-loan ng panibago? I think it's best for them na kasi it's best for them to check to go to the website of SB Corp para malaman nila kung kung pwede or hindi pwede. Kasi yung mga iba nag-loan tapos bad debt na, yung iba nag-loan, depends because this is a different kind of loan. This is really to help those na nasalanta ng bagyo. So once they it's best for them to just go to the website rather than to think of possibilities, mag-website muna sila. Wala pong lugar ang pagsasamantala ngayon sa ating mga kababayan. Yung mga negosyo, wag naman kayong magsamantala. Yung ating mga kababayan na apektuhan. Yes, Ito yung tama. panahon ng Correct pagtutulong-tulong. yun, Joel. Tama yun, Joel. Di ba, Yes. Secretary? Panahon po ito ng Yes, pagtutulungan. Oo, pagtulungan. And saka sama-sama tayong mga Pilipino na we should help each other. Hindi yung pagsamantalahan ang pagkakataon. As of October 25, 381 MSMEs have been affected by the typhoon. So yun yung naging report sa amin. That's good. So, Okay. yes. May mensahe kayo, Secretary Chris, nasa inyo po pagkakataon. Sige po, ma'am. Yes, okay. Ang message ko lang is that the DTI remains committed in assuring the consumers that their basic needs and necessities will be they can avail of this, and will make sure na meron silang ganito, at saka yung price freeze talagang kailangan matupad ito to
talagang strictly. And then the DTI will also help not just the consumers but also the businesses that are affected. Kasi we have to understand, after the storm, the businesses needs to move forward or else hindi na makausad ang mga tao. So yun ang, for the DTI, we need to really look at both the business and also the people. So that's why we're really here to help on both sides. Okay. Remind lang po natin, ano ma'am mga covered no price freeze natin, yung mga BNPCs natin. Ano po yung banggitin niyo po Yeah. para alam mo natin mga kababayan, yung mga yes. isusumbong ho nila kung merong mga nagsasamantala. Yes, okay, for now, ang kasama sa price freeze are canned sardines, processed milk, coffee, instant noodles, bread, bottled water, salt, laundry soap, at saka candles. Alright. Thank you ma'am sa oras ninyo. Mag-iingat ka, Secretary. Maraming Yes, salamat. maraming Sec. salamat. Secretary Chris, Yes, thank you. Maraming salamat. Alright. Actually, Director siya, pagka may ganitong calamity, it brings out the best and the worst in the Filipinos. Kasi meron nagsasamantala, pero meron akong mga natsyempohan sa social media. Mga establishment. Sa Batangas, doon sa lugar mo sa Batangas, meron isang restaurant doon, kapihan, na nag-open siya for shelter doon sa mga naapektuhan ng baha at nagpalugaw siya ron. Oo, siya mismo hindi na naningil, nagpalugaw. Nakalimutan ko lang pangalan, worth mentioning Kaya lang hindi ko lang nabanggit yung pangalan, pero kung sino ka man salamat sa iyo. Thank you po. Opo. Salamat sa isa kang anghel, no? Opo. Actually, sa amin din, nag-report din ang, let's say, yung SM Naga. So, sarado sila. Pero, nag-open sila for temporary shelter. Ayun, no? Ganun din yung mga malls natin, no, na nagbukas sila, kumbaga, overnight parking, nagbigay sila niyan, charging stations, free wifi, para sa ating mga, sa ating mga kababayan. Salamat sa inyo. Ho. Yun lang, tulong-tulong, mga kapuso. No? Again, ang aming pakikiramay doon po sa naapektuhan po ng lubha nitong lalo na yung mga namatayan. Doon sa Bagyong Christine kasi as of this time, nakailan na ba tayo? Nasa 30 na ho yata ang namamatay, mga kapuso. At hindi tayo magugulat kung ito'y madagdagan pa dahil pautay-utay ang dating ng mga impormasyon. Ng mga reports. Sige, standby lang mga kapuso. Sa ating pagbabalik, makakasama po natin si Director Posadas ng Office of Civil Defense para alamin natin ano ba mga sitwasyon ngayon. Nakakapaghatid ba tayo ng tulong? Kasi isa sa mga challenges, mga kapuso, may mga lugar na isolated, hindi ho madaling marating ng tulong. Sila ba'y narating na ng tulong, mga kapuso? Pero magbibigay daan lang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras po natin, 7 minuto makalipas ang 9:00. Radyo na! TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. You know. Consumer at iba pa sa Super Radio DZBB at Double B TV. Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust para sa mga kalalakihan. Di umaatras sa bawat laban. Donnie Pangilinan here. With Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Eh pag lumabo mata. EO! EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Eye to eye. You mean titig kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Romance, Action! drama, Comedy! Everest Smart TV. Han, anong ever best TV show mo in the world? kahit ano, basta we watch it together. Everest Smart TV, building healthy relationships. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving from Everest Appliances. Super Radio #1
consumer at iba pa sa Super Radio DZBB at Double B TV. Consumer Connect. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Trade and Industry. Director siya, nasa linya na natin si Director Edgar Posadas, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Director, magandang umaga. Si Joel, si Director siya po ito. Good morning, sir. Director, magandang umaga po. And Sir Joel, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Sir. Alright, medyo pahupa na rin po ang baha, no? Pero kahapon, marami pa rin po mga lugar, particularly sa Region 5, na hindi pa rin po naabot po ng, rescue dahil nga medyo kinapos po tayo nitong mga nakalipas na araw ng mga rescue equipment. Pero kamusta ang sitwasyon ngayon, particularly sa Region 5, Director? Lahat na ba naabot ng ating pagliligtas yung mga humingi po ng rescue? Ibabase ko lang po yung latest natin kahapon dun sa pag-coordinate natin dun sa regional director po natin sa OCD5, no, si Director Yukot. Kahapon po, meron pa rin po, no, marami pa rin pong mga areas sa Bicol region ang talagang lubog po sa baha, no? At yun pa rin pong challenge ng pagpasok natin. But I think with the improving weather, sir, ngayon, malaking bagay po ito, no? At ngayon din po, as we speak, no, dumadating na pong patuloy yung mga tulong, aside from dumating na rin po dun yung additional na mga manpower, yung mga search and rescue teams natin, sa mga sa Armed Forces, sa Philippine National Police, sa Bureau of Fire, saka sa Philippine Coast Guard po. Ganon din po yung mga equipment natin. And ngayon po nakakalipad na yung ating mga air assets, sir, pero via Naga lang po at via Bicol International Airport. And from there po, itatry nating i-distribute yung mga, kasi naglilipad na rin po tayo ngayon ng mga tubig, additional food items, tarpaulins, kitchen utensils, yung mga immediate po na pangangailangan ng ating mga kababayan, sir, doon para siguraduhin po na hindi kakapusin. At ngayon nga din po, mukhang padating din po yung mga tulong ng air assets din ng ating mga kaibigan sa dito po sa ASEAN, kagaya po ng Singapore at saka Malaysia, sir. Oo, actually, ang hinihingi po nilang tulong yung pagkain ba na madali ng kainin, di nalulutuin, di ba? Ewan ko kung naabot na ba sila, yung mga sardinas, yung mga, hindi na natin, bubuksan na ng mga canned goods na lang. At pwede nang kainin kasi talagang wala paano magluluto nalubog pati yung kaldero, pati yung mga lutuan. Joel, I think yan din naman ang packaging ng yung packaging ng alam na ng DSWD yan, Opo, Director, sige, ang gusto ko lang malaman kasi pautay-utay yung dating ng mga report about casualties, no? Pagka sa region ka nagtanong, marami na. Pero syempre, pagka NDRRMC o kaya OCD tatanungin mo, medyo maingat sila magdeklare ng bilang ng mga patay. As far as official count of casualties are concerned, meron ka na ba diyang bagong listahan, Director? Joel, sa ngayon, meron akong dito, no? Although pinangako namin ito that we will refine, no? Salamat din tayo sa mga comments ng ating mga kaibigan sa NRIMP Media. Ito ay siguro between now and tomorrow maayos ito. Pero for now, Joel, no, yung for validation natin, 26 yung mga namatay, isa na yung validated. No? Yung isa na yon ay galing sa Calabarzon. Yun naman pong for validation natin ay isa sa Region 3, isa sa Calabarzon, 24 sa Region 5. Yun po, yun yung total natin dun sa 26 na for validation, Joel. 26. Ilan ang nawawala natin, Director Ed? Ang missing natin, Joel, ay ang validated na ay isa. 4 yung pinaghahanap pa natin for validation. So, bali 5 siya. 5 pa, okay. Paano nyo ba, yung validation process ninyo? Kasi maingat talaga sila ang OCD. Pagka nagtanong ka naman sa police, sasabihin nila, ito na usual body count ba talagang pinagbabasihan, Director? Aside from that, Joel, no, of course, gusto ko lang liwanagin, nag-meeting na kami ni General Jean Fajardo dyan minsan para pagtugmain namin yung data natin. Hindi actually sila
hindi sila counter sa isa't isa o hindi sila magkaiba. Kasi Joel, yung eventually, yung report ng police, yun din ang pag-akyat natin, pag na-validate na, at saka, kasi yung pag sinabi nating reported na ng police, verified na yon. Merong police blotter yon, merong police report, may body doon, Tapos posible, nagsisimula ito, Joel, dun sa lokal na pamahalaan, Tina-triangulate dun, ibig sabihin, binivet nila. Tapos kung sa palagay nila ay related sa talagang disaster, yung MDM cluster nila doon sa local, iaakyat na yan sa amin, nasasabihin nilang validated yon. Pero kung kulang pa ng documentation, kasi minsan, Joel, merong dapat ideally 48 hours may death certificate na. Pero kung nakalubog ka naman sa tubig baha ng isang linggo na, so that would be impossible. So yun yung mga challenges na sinasaalang-alang din natin. Pero eventually, mababalidate din yun. At yun nga, part of the enhancement nito, kahapon nag-meeting kami with Yusek Nepomuceno para yung validation process ay mapabilis. Hopefully matapos natin i-suggest na dapat within 2 weeks mabalidate na lahat. At yung meron din kaming running, yung reported death, Joel, ngayon medyo bine-verify pa natin pero mataas siya. Mataas siya talaga kasi from all angles ito, from all sources. Inilalagay natin ito at medyo hindi encouraging kasi mataas yung total niya. Sige ho, hanggat hindi tayo sigurado, maintindihan namin na hindi muna natin ilalabas yan, Director Ed. Pero isa sa mga challenges, I understand, yung logistics, yung pagdadala ng mga tulong, galing po sa iba't ibang lugar na kayang tumulong doon sa mga apektadong lugar. Yung major highway kasi, Director siya sa Bicol, Maharlika Highway, sarado dahil nga baharin. Kamusta na ba yun, Director Ed? Ngayon naman, Sir Joel, ang nire-report naman ay unti-unti na dahil nga ang problema, Joel, yung baha yung para ma-clear natin, talagang yung tubig baha. Sabi nga nung regional director namin doon, si Director Clyde Yucot, parang ito kasi medyo tumagal siya, unlike kay Usman dati, naghumupa siya ng mabilis. Ito, gusto ko lang liwanagin, Sir Joel, and Ma'am and Director Ma'am, na hindi problema yung iaabot natin na tulong. Ang problema ay how to get it there. Una, kahapon, yung first C-130 na pumunta doon, ang mga dala-dala nila ay yung telecommunications equipment, genset, yung tao, rubber boats, para makapag-rescue. Ngayon naman, sinisimulan na natin, Sir Joel, yung pagdadala ng mga augmentation natin, tubig, pagkain, at iba, mga kitchen utensils, at iba pa pong mga tulong na pwedeng gawin. Hindi lang po ito dito sa Bicol Region, sir, but nag-report din ang ating director sa Region 3 na kahapon from Clark. Nagpadala sila sa lalawigan naman ng Aurora by land ng mga tulong din doon, food and non-food items. At ganoon din ang ginagawa natin elsewhere. Pero siyempre nakatutok lang tayo muna ngayon dito sa Calabarzon at sa Bicol Region. Kasi sa Calabarzon meron ding binaha dito sa Cavite at saka sa Batangas. Director, anong attribution bakit hindi ganun kabilis sumupa ang baha ngayon kumpara nung sinalanta sila ng Bagyong Usman? Ang nakikita ko po dito, sir, yung yung hindi po tayo eksperto dito, hindi po natin ito expertise. Pero nakikita ko po dito yung posibleng saturation na rin ng lupa. Kaya hindi niya ma-hold yung kaya nga po umaapaw. Plus siguro yung pag-apaw din po ng tubig dun po sa mga rivers. At isa pa rin po yung talagang tingin ko, sir, yung sobrang dami po ng ulan. Oo nga Tsaka La Nina talaga halos sunod-sunod yung mga bagyo't ulan na dinanas po ng iba't ibang rehiyon, particularly ang Region 5. So ito, dumating na naman to, hindi pa tuyuan lupa. So wala na masisip-sip talaga. Marami pong factor, Sir Joel, at saka the mere fact po na, di ba po, pag beyond 200 millimeters of rain na ay torrential na yon. Pero dun po sa mga recordings, as high as meron pong iba, 400, 500 millimeters. So talagang aapaw po talaga. Daw, mas malala daw kay Ondoy. Si Ondoy, 445 millimeters. Si Christine daw, nasa 525 o 530. Meron po, kung hindi po ako nagkakamali, may nakita po akong ganung reading. So, yan po naman, Sir Joel, ay sinasaalang-alang natin sa mas komprehensibong pagpaplano. Yung mga posible pong engineering interventions, of course, yung social aspect po nito, yung environmental aspect, yan po ay tulong-tulong pong babalangkasin. Pero for now po, the
nakatutok po muna tayo base rin po sa pag-uutos ng ating Pangulo to provide nga po yung adequate, timely, relevant, and efficient po na response efforts para po sa mga kababayan natin na sinususugan po ni Secretary Teodoro yan as the chair of the NDRIMC at ni Yusek Nepomuceno as the CDA. Ang ano po nila is talagang mapabilis lahat ng, kaya nga po nag-anticipate tayo, although we have available, in fact, inventaryo po natin 17 air assets ang nakadedicate po dito sa response na ito from the Philippine Air Force. Sigurado na rin po tayo na kaya po nag-extend tayo ng posibleng request for assistance ng air assets. Una po sa Singapore at saka sa Malaysia para na nag-respond naman po humingi sila. na tayo ng tulong sa ASEAN neighbors natin. May tumugon na, Director Ed. Meron na po. Kung hindi po nagparating po yung Singaporean C-130 air assets din po ng Malaysia. Malaysia at Singapore, salamat po sa kanila Opo, sa pero pinabot na tulong. Ang na-mention din po is Indonesia plus Brunei, sir. Ayun, okay. Director She, may dagdag ka? Opo sir, ano lang, kasi nasa ano na nga tayo, pa-recovery na tayo, ganyan. Pero ang tanong ko po sa preparation phase, at baka mali din yung tanong ko, so pasensya na po. Ang ano ko lang po sir, ang napansin ko nung sa Region 5, di ba, gabi, tapos nanghihingi na sila ng tulong. Pwede po ba na parang pagka ganitong disaster, lahat talaga tayo prepared, tapos pagka ready na talaga, halimbawa sa Region 5 yung problema, yung katabi, parang pupunta na rin sila at tutulong na sila. Tama yun, ma'am. To answer po your question, kahapon po ay dumating doon sa tumawid po from Eastern Visayas yung 230 strong contingent na meron pong, lahat po ito ay karamihan po dito galing po sa police, sa military, sa Coast Guard at saka sa Bureau of Fire Protection. A lot of them are trained or all of them are trained po kasi it's DRRO po ito, mga personnel, and dala din po nila ma'am yung mga equipment, dala din po nila yung mga pwede po nilang maitulong. In other words, self-sufficient po ito and they're ready to really be deployed sa kung saan man sila kailangan. At gusto ko rin pong banggitin ma'am yung mga heroic acts ng ating mga rescuers, ipagdasal din po natin sila. They have really contributed a lot. Ganon din po yung mga volunteers natin, yung mga lokal na pamahalaan, ganon din po yung mga reservists natin, at saka yung mga well-meaning groups of people po natin, ng kababayan natin na tumulong po. Lahat po nandoon, and hopefully po talagang matulungan natin in the soonest possible time at mai-jumpstart po natin ng maaga yung early recovery, Director. Okay. Siguro, isa sa mga gusto natin banggitin kasi naulinigan ko lang nung mga reports na natatanggap natin dito sa pag-ikot ng ating GMA Integrated News. Nababanggit nila, hindi namin inasahan na ganitong kalakas di ba? Hindi namin alam na ang daming ulan na dala. Pero sa totoo lang, ang pag-asa, ang mga pamahalaan, ang ahensya ng gobyerno nagsasabi na maghanda na tayo dahil ito yung we should kumbaga wala naman siguro masama kung mag-over-prepare ka. Yes, totoo sir. Diba? Kaysa na under-prepared ka ngayon, medyo kapos sila sa rescue boats. Kaya yung ibang rescue boats, sabi ni Presidente, yung nasa Mindanao, dalhin nyo na rito. Oo nga sir. Talagang kinapos yung bang challenge na yun na overcome na natin, Director, kasi alam ko isa sa mga paunang importanteng directive ni Presidente, iligtas nyo muna itong mga taong ito. Kaya yung mga rescue equipment sa ibang rehiyon na hindi naman masyadong kailangan doon, pinadala na ni Presidente dito. Na-overcome na ho ba natin yun? Kompleto na ba tayo? Hindi na ba tayo kinakapos sa mga rescue equipments? Sa ngayon, Sir Joel, I think we're better off now, kasi nandyan na lahat. Nag-open na, nakakalipad na tayo. Yung pong mga first few flights ng C-130 natin, yan po ang dala-dala. May dala pong generator set, may dala pong mga rubber boats. Tama po kayo, pinakolekta lahat yan kung saan man na parte ng Pilipinas para particularly yung mga armed forces assets ng mga rubber boats para idala po dito. And I think yan po ay malaking tulong na dala na po natin yan. And gusto ko rin pong sabihin yung in relation to yung sinabi nyo kanina, sir, Pag-asa, and then even our friends from the DNR, MCB po, they were already providing yung, kasi Sir Joel, ma-discuss ko lang ng konti. Sige po.
with the forecast po ng Pag-asa, meron pong pamamaraan yung DNR na ino-overlay po nila dun sa forecast. At nakikita po natin yung mga pixels, kikita niyo yung color-coded doon na depende sa dami po ng ulan. Na-identify po nila, Sir Joel and Director, yung ano-ano at saan-saang barangay ang posibleng maapektuhan. So meron na po tayo ngayong ganong teknolohiya at naipaparating po natin yan doon sa mga lokal na pamahalaan. Tendency of the dissemination of information po yan. Pinapadala sa kanila diretso, pinapadala through the NDRIMC, pinapadala through the DILG, at yun naman din pong mga kaibigan natin sa DILG, meron po silang Oplan listo na talaga pong tested na ito, nag-GIA po, guide ng ating mga lokal na pamahalaan kung anong gagawin nila kung ganito po ang sitwasyon. So, putting this all together po, I think we are better off now. But, hindi naman po sasabihin natin na talagang pasadong-pasado, but there's really a lot still to be undertaken. Pero sa ngayon po, at least malaki na po ang improvement na nagawa natin since Yolanda. And dahil po sa iba pa pong factors, ito po ay pinag-aaralan din natin at hopefully we can come up with better plans. And kahit nga po itong batas, itong RA 10121, na magpi-15 years na po next year, ay inire-recommend na po na repasuhin para mas maging relevant and responsive. Sir. Oo, actually yung whole of government approach napaka-importante kasi alam mo yun, Director She, hindi natin maikakaila na wala nang kasi tayong forest cover eh. Wala nang sumisip-sip dyan eh. Iilan na lang yung forest cover natin. Panahon pa ni Pactoran, sinasabi na eh. Panahon pa ni Gina Lopez, nakamatayan na nga ng mga tao eh. Itong problema ng pagkalbo sa ating kagubatan. So, yung problema natin sa climate change, no matter how big yung ating mga flood control projects, talagang antindi ng volume ng ulan na dinadala ng mga bagyo ngayon. Hindi na nga hangin ang ating inaalala kundi yung ulan dahil nga maraming problema na nakalipas na sinimulan ng nakalipas na panahon at ngayon ay sana'y unti-unti nating matugunan, Director Ed, no? Tama po, yan din naman po ang pag-uutos at ang guidance ng ating Pangulo kasi alam niyo po medyo forward-looking ang ating Pangulo. So ang sinasabi rin po niya yung available technology natin, the available science, yung pati nga po yung mga upstream, downstream na mga priority projects. Sabi niya dapat sabay, dapat komprehensibo, dapat inclusive kasama yung mga lokal na pamahalaan at tulong-tulong po lahat, hindi yung isa-isa na gumagawa ng kanya. So mas maganda po yun, yung buo para po mas komprehensibo at mas chances are po yung less yung mga pagkakamali at talagang yung mga experts natin po sila ang magli-lead dito para tama po ang magawa natin dito, sir. Okay, Director She. Sir, na lang kasi 'di ba yung paggaganitong disaster nga government, private sector Pero yung ating mga kababayan, ano ba ang dapat nilang kumbaga gawin? Ano ba ang dapat nilang tandaan? Basta nag-forecast na ang Pag-asa na may darating na bagyo. Ano po ang ating mga dapat tandaan as a community member po? Pero bago sagutin ni Director Ed Posadas yan, mga kapuso, magbababay muna kami sa GTV. Bye, GTV. Until next Saturday. Pero tuloy-tuloy po tayo, mga kapuso, sa ating Super Radio DCWB, yung mga Super Radio natin sa iba't ibang panig po ng bansa, mga kapuso, and of course sa Facebook. Kami po inyo pong patuloy na masusubaybayan. Director Ed, yung hanging question ni Director She. Opo, magandang tanong yan. In fact, yun po ang ating siguro fitting na talagang panawagan sa ngayon. Ang ginagawa po natin ngayon ay isa po sa mga pag-uutos sa atin talagang redundancy of information, widest dissemination para makaabot yung mga warnings na yan. Ano ba yung technical aspect, ma'am, ang challenge natin ngayon is how to put it in a picture na madaling maintindihan. Gaano ba talaga karami itong ulan na ito hanggang kung halimbawa ba ikaw ay 5 feet something, lampas mo ba yung kapag ganyan ang bumuhos na ulan. Yun po ang direksyon na ginagawa natin.
sa lahat po ng plataforma, social media man, o yung ganito po na pakikipagtalastasan through our media partners, through your program direct, para po makaabot tayo sa as much kababayans as we could, no, particularly dun sa mga posible pong maapektuhan. At gusto ko lang pong sabihin, baka lang po makalimutan ko, ito pong si Christine ay may posibilidad po na may mag-U-turn. So medyo pinaghahandaan din po yan ng inyong OCD and DREAMC at yung mga member agencies kasama ang DTI dyan, ma'am, no, incidentally. So pinaghahandaan natin yan, plus the effect po ni Kong Ray, no, itong LPA na nandito sa eastern side of the Philippines na posible pong pumasok either ngayong gabi o bukas ng umaga. To answer your question, ma'am, opo, ang kailangan po, importante po ang mag-hit sila ng panawagan natin para maging ligtas sila, no? With the information, with the scenario na pinapakita natin sa kanila, ano ang posibleng ma-expect nila, gaano kalakas yung ulan, yung grabing pagbaha, grabing mga landslides, yung mga masitira yung mga daan, maaapektuhan yung kanilang mga kabuhayan. Ito po yung gusto nating i-impart sa kanila ng paulit-ulit. Interesado po ang inyong pamahalaan sa inyong kaligtasan, pero ang kaligtasan po nating lahat, as included Sir Joel and Director Ma'am, no, yung kaligtasan po natin is a shared responsibility. Hindi po pwedeng gobyerno lang, hindi pwedeng private sector lang, hindi pwedeng academe lang, lahat tayo. Lalo na po yung may katawan, because when we are safe, napaka-importante po nun, pagligtas tayo, pwede po nating mapanatiling ligtas. We can be an instrument para po sa kaligtasan ng ating mga pamilya at ng ating mga komunidad. So very important po yun. At lalo na po kung may panawagan for preemptive evacuation or kung naka-red alert na po, definitely talagang forced evacuation na yan, pero hindi na po natin nakikita ngayon yung mga hilahan-hilahan. Because yung kamalayan po ng ating publiko, we would like to also thank them, no, for being participative po, ano, and proactive din sa pagbibigay ng karampatang aksyon dun sa panawagan natin. At lahat po ito ay ito pong ating panaginip ng national resilience is a shared responsibility na nagsisimula po dun sa individual. Okay. Alam ko medyo gumaganda na panahon. Yung mga lugar na hindi naabot kahapon, maabot na ngayon. Pero meron pa ba kayong report, Director Ed, na mga lugar na totally talaga hindi pa naabot ng tulong? Sa ngayon po, wala po akong update ngayong araw na ito, sir. Pero kahapon po, talking about Bicol and Region 2, meron pa rin po mga packets na lang. Pero dito po sa Bicol Region kahapon, so siguro po mga bago mag-alas 8, meron pa po yung buong Bicol Region, meron pa pong mga pagbabaha. Pero I think umaraw naman na, sir, no? And flights are allowed to fly in now. So I think malaking tulong po yan para mas magbawasan po yung tubig and we can do our job better now. And mas puspusan po yung gagawin natin ng mga relief and response efforts, sir. Ito po, taga Bicol po siya pero nandito po siya sa Maynila, si Manuel Ribano Jr. Ang pinahatid po niya, good morning po. Baka pwede po akong makiusap. Puntahan yung aking mga kababayan sa Barangay Saban, Owas, Albay. Wala pa raw po silang natatanggap na tulong kahit sa LGU, pati mga non-government organization at kahit sa national government. Binaha din daw po sila doon. Sir Joel, baka pwede pong after this makikisuyo lang po ako sa detalye and we'll see what we can do po. I-refer ko po personally yan dun sa ating regional director sa Region 5 po. Barangay Saban, Owas, Albay, Director Ed. Sige, parating namin sa inyo yung mga detalye nito, no? Meron ka ba dyan, Director She? Ngayon po, wala na akong okay. ganun kay sir. Ito siguro magandang mapahatid natin sa ating mga kababayan. Ano ba yung mga paalala ng Office of Civil Defense? Sige po, nasa inyo pagkakataon, Director Ed. At meron pa ba tayong kinakailangang i-anunsyo para maipahatid sa ating mga kababayan? Nasa inyo pagkakataon. Maraming salamat po at salamat Director, salamat Joel, no. Ang akin lang po ay your government is here, no, para tugunan po yung mga pangangailangan ninyo
all hands, inyo pong NDRIM OC, ang yung OCD ay naka-red alert po ngayon. And so with our 8 other regional offices, no, ito po yung pinakamataas na alert na pwede natin gawin. Meaning, nandyan lahat yung mga stakeholders, yung mga decision makers, yung mga resources, at physically and virtually, pero physically po nagre-report yung mga ahensya ng gobyerno na talagang dapat nandoon, primary actors in response, ano po. At ang inyong pong pamahalaan ay ready naman po, no. Pinapaalala ko lang po na kagaya po ng sinabi ko kanina, posible pong mag-recurve itong si Christine. At hindi pa rin po natin alam kung anong magiging epekto nito, pero magpapaulan din po ito ang initial na information ng Pag-asa. Ang tinatanong ko rin po, hindi ko rin po alam kung babalik siya, magla-landfall ulit. Pero gusto ko lang pong alertuhin yung, kasi po nasa western side na siya. So yun pong babalik siya dito po sa mga probinsya, dito sa Luzon, lalo na dito sa western side po, no? Mula po dyan sa Regions 2, Region 1, kung may portion pa po ng Cordillera dyan ng Region 3. So yan po ang posibleng maapektuhan. Tama na rin po yung 4A and 4B. So, Ano mga lugar ulit, Director Ed, yung mga maaaring pagka nag-U-turn, itong si Christine? At meron pa tayong Leon, ha? May Leon pa. Meron pa po. Hindi ko mga po mention yon, Sir Joel, no? Ito po munang, hindi ko po naman alam kung bakit mag-U-turn pa po itong si Christine. Pero ang baka posible po itong western side ng ng bansa natin ang posibleng maapektuhan, lalo na po itong western side. So, napakahalaga talaga, Director Ed, ng repositioning ng mga relief goods kasi syempre inaasahan na natin pagka tinamaan sila ng bagyo at ma-isolate, mahirapan sila mahatiran ng tulong. So yung pag-reposition ng ating mga relief items ang pinakamahalaga diyan. And patuloy yan, Sir Joel, no? Patuloy yan ngayon papunta sa norte. Kasi nga yung mga ina-anticipate pa natin to, plus yung mini-mention mo kanina si Congre, no, na international name niya na papasok pa posible mamayang gabi or ano. Pero sa ngayon po naman wala daw, according to Pag-asa dun sa kanilang advisory, wala naman po pang direktang epekto. Pero hindi po tayo nagkukumpiyansa because anything can happen, ano. Ang epekto daw niyan, Director Ed, November 1 to 7. Opo. Ay, nako. This is Mariose po. So, ewan ko, are there still challenges now? Meron pa ba tayong mga hamon na kinakailangan lagpasan at lalo na doon sa paghatid ng tulong kung meron man ano yung mga hakbang na ginagawa natin para ito'y masolusyonan? Siguro po papalawakin pa natin yung menu ng ating mga pinipreposition, sir, kasi inaalaw naman ng ating batas ngayon. We are very thankful po. Dati kasi titignan mo po muna yung makaraan yung bagyo bago ka mag-respond. Ngayon naman po kahit papano, I think napakalaki ng naitutulong yan na bago pa man po dumaan ang bagyo ay naka-preposition na itong mga goods na ito, yung mga basic na pangangailangan, tubig, pagkain, mga tarpaulins po, shelter repair kits, kitchen utensils, and the like, sir, no? Yung mga family kits, hygiene kits, yung mga immediate po na pangangailangan. At that is made available po, that is made possible by the law, and siguro po, mas paiigtingin pa natin, ipafactor in po natin yung mga konsepto ng impact-based response, no? At yung anticipatory action po, meaning bago po mangyari at alam na natin more or less sa pamamagitan po ng ating mga forecast, uunahan na po natin na ipaabot yung tulong bago pa man po dumating. But this is in the near future po, dahil meron na rin pong binabalangkas na batas para po dito, para mas maging responsive po tayo at mas maging ma-apply po natin yung mga produkto ng siyensya at pag-aaral para po mas mapaigin natin yung ating pag-respond sa panahon ng disasters. Do you take donations? Kung merong mga kababayan tayo, kami sa Kapuso, tumatanggap kami ng donasyon. Pero syempre, ina-encourage namin sila na pera na lang kami nabibili kasi alam namin yung pangangailangan. Pero ang OCD ba, tumatanggap ng donasyon para doon sa ating mga kababayan na apektuhan? Posible naman po. Kaya nga po sa ngayon, ang pinapanawagan ko lang,
baka po kung ang una po, kung pwedeng madala na ninyo diretso doon sa mga intended beneficiaries nyo, kung meron po kayong resources na gano'n. Kung wala naman po, pwede po sa mga opisina namin o opisina ng DSWD para maiparating po natin doon. Pero sa ngayon po, ang inuuna lang po natin kasi po baka po magtambakan tayo lahat doon sa daan. Hindi pa po totally nabubukas lahat ng daan, ano, and medyo nagki-clearing pa po tayo dahil po doon sa baha. Siguro po in a few days more, mga 2 to 3 days, baka yan na po, magpadala na tayo doon ng mga tulong para makarating po doon sa ating mga kababayan. Pangdugtong po doon sa mga binibigay po ng pamahalaan sa ngayon. Okay. Director Ed, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Ha? Thank you. Salamat, sir. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Sir Joel. Salamat. Thank you, Director. Magandang umaga po. Good morning, Director Ed. Hilingan, walang pinoprotektahan.